Magandang araw at mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ito ang Doers TV at kayo ay muling kasama sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa araw na ito, ang ating vlog ay may pamagat na Espiritu Santo. Hango at kinuha natin mula sa banal na misa ng ating ipinagdiwang ngayong araw. Ang paksang ito ay nagpapaalala sa atin sa dakilang kaloob ng Diyos. Ang Espiritu Santo na gumagabay, nagbibigay lakas at nagpupuno sa atin ng pag-ibig at karunungan ng Ama. Kung ikaw ay kasama rito, kaibigan man, kapamilya, kamag-anak, isa sa ating mga minamahal na OFW na nasa malayo, maligayang pagdating sa ating salo-salo ng salita ng Diyos at panalangin. At lalo sa inyo, mga kababayang OFW na nagsakripisyo sa ibayong dagat, isang mainit na pagbati at yakap ng pinapadala namin sa inyo. Alam namin na hindi madali ang malayo sa pamilya at sa bayan. Marami kayong pinagdadaanan at pasakit na tinatago. Ngunit tandaan ninyo, sa bawat paghihirap at pag-iisa ninyo, hindi kayo nag-iisa. Ang Espiritu Santo ay laging kasama ninyo. Siya ang inyong lakas kapag manghihina, liwanag kapag madilim ang daan, at kapayapaan kapag mabigat ang inyong kalooban. Ang inyong pagmamahal at pagsisikap para sa pamilya ay laging nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Ang mensaheng ito ay alay namin lalo para sa inyo na naway magbigay ito ng ginhawa at pag-asa sa inyong mga puso. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo, mga kapanalig, mga kaibigan, buong pamilya, mga kamag-anak at ang ating mga kapatid na OFW at lahat na nandito sa ating YouTube community na manood, makinig at damhin ang bawat salitang hatid natin ngayon. Naway sa pamamagitan ng vlog na ito ay mapalalim pa lalo ang inyong ugnayan sa Diyos Ama at sa isa't isa. Huwag ninyo ring kalimutan ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan upang marami pa ang makatanggap ng liwanag at pagpapala mula sa Espiritu Santo. Manatili lamang dito sa Doers TV dahil marami tayong matutunan at mapagninilay-nilayan para sa ikabubuti ng ating kaluluwa. Maraming salamat sa inyong oras at pakibahagi. Pagpalain kayong lahat ng Diyos Ama sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mabuhay kayo at magandang araw muli sa inyong lahat. Narito po ang lahat ng pagbabasa ng banal na kasulatan ngayong araw, May 10, 2026, ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At narito ang unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Gawa ng mga Apostol, chapter 8, verse 5 hanggang 8 at verse 14 hanggang 17. Nang magkagayoy, lumakad si Felipe patungo sa isang lungsod sa Samaria at doon ipinangaral niya sa kanila ang Kristo. Ang mga tao, nang marinig at makita ang mga himalang ganyang ginawa, ay nagkaisa at nakinig ng mabuti sa kanyang sinasabi, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Marami ring lumpo at pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang nabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo sila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y binautismado pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan mula sa Aklat ng Salmo 65. Tugunan. Lahat ng tao, sumigaw sa Diyos ng may galak.
Sumigaw kayo sa Diyos ng may galak. Buong daigdig umawit ng papuri sa kanyang pangalan. Luwalhatiin ninyo ang kanyang kadakilaan. Sabihin ninyo sa Diyos, kay dakila ng iyong mga gawa. Ang buong lupa ay yumuyuko sa inyo. Umawit ng papuri sa iyong pangalan. Halina't tingnan ninyo ang mga gawa ng Diyos. Mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya sa mga tao. Ginawang tuyong lupa ang dagat. Tumawid sila sa ilog ng paa lamang, kaya tayo'y maggalak sa kanya. Siya ay naghahari magpakailanman sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nakabantay sa mga bansa. Halina't pakinggan ninyo, kayong lahat na gumagalang sa Diyos, at isinalaysay ko ang ginawa niya sa aking buhay. Pinagpala ang Diyos sapagkat hindi niya tinanggihan ang aking panalangin, ni inalis man sa akin ang kanyang pagmamahal. At ang ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro, chapter 3 verse 15 hanggang 18. Igalang ninyo si Kristo bilang Panginoon sa inyong mga puso. Lagi kayong handang sumagot sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang kapag kayo'y nilalait, mapahiya ang mga bumabatikos sa inyong mabuting pamumuhay bilang mga alagad ni Kristo. Mas mabuti pa ngang magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung ito ang kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay namatay minsan dahil sa ating mga kasalanan, ang matuwid para sa mga makasalanan, upang dalhin tayo sa Diyos. Siya ay pinatay ayon sa laman, ngunit muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita mula sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan chapter 14 verse 15 hanggang 21. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, at hihilingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang tagapagtanggol upang manatili sa inyo magpakailanman, ang Espiritu Santo ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng sanlibutan dahil hindi ito nakakilala o nakakakita sa kanya. Ngunit nakakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahan sa inyo at nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang parang mga ulila. Babalik ako sa inyo kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako sapagkat ako'y nabubuhay at kayo rin ay mabubuhay. Sa araw na yon, makikilala ninyo na ako'y nasa Ama, kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap at tumutupad ng aking mga utos ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at magpapakita ako sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Narito po ang buong mensahe at mga aral na nais iparting sa atin ng lahat ng pagbabasa ngayong araw. Lahat ay nakatuon sa dakilang kaloob at gawain ng Espiritu Santo na angkop para sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapatid na mga OFW, kaibigan, kapamilya, kamag-anak at mga kapanalig. Ang mensahe mula sa mga banal na pagbabasa. Ang pangunahing mensahe na nais ipaalam sa atin ng Diyos ay ito. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo bilang ating walang hanggang kaibigan, tagapagtanggol, gabay at lakas. Siya ay nananahan sa ating puso. Hindi tayo iiwan kailanman at nag-uugnay sa atin kay Jesus at sa Diyos Ama. Mula sa unang pagbasa, ipinakita sa atin na kapag tinanggap ng tao ang salita ng Diyos at
ipinanalangin ang pagdating ng Espiritu Santo. Dumarating ang dakilang galak, paghilom at kapangyarihan. Gumagaling ang mga may sakit, inaalis ang kasamaan at nagkakaisa ang mga tao. Ipinagpapaalala nito na ang Espiritu Santo ay nagdadala ng kabutihan at liwanag sa ating buhay at sa ating mga pamayanan. Ang salmong tugunan naman ay nagtuturo sa atin na dapat tayong laging magpuri, magpasalamat at magtiwala sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng pusong nakakakita ng kabutihan ng Diyos. Naniniwala na naririnig niya ang ating mga panalangin at hindi tayo tatalikuran sa anumang pagsubok. Mula sa ikalawang pagbasa, tinuturuan tayo kung paano tayo dapat mamuhay dahil tinanggap natin ang Espiritu Santo. Dapat nating igalang si Kristo bilang Panginoon sa ating puso. Maging handang magbabahagi ng ating pananampalataya sa iba ng may kabutihan at paggalang at manatiling matuwid kahit may hirap o pagsubok dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, binigyan niya tayo ng buhay at pag-asang hindi magwawakas. At mula sa mabuting balita o ebanghelyo, narinig natin ang pinakamahalagang pangako ni Jesus. Hihilingin niya sa Ama at ibibigay sa atin ang Espiritu Santo ng katotohanan, ang ating tagapagtanggol na nananatili sa atin magpakailanman. Sinabi niya ng malinaw, hindi ko kayo iiwang parang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Ang Espiritu Santo ang tanda na kasama natin si Jesus sa lahat ng oras. Ang tanging hinihingi lamang niya ay ang ating pagmamahal at pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil kung mahal natin siya, mananatili tayong sa kanya at siya ay mananatili sa atin. At narito ang espesyal na mensahe para sa lahat, lalo na sa inyong mga minamahal na OFW na nagsakripisyo sa ibayong dagat. Kahit kayo ay nasa malayo, kahit kayo ay nakaramdam ng pangungulila, pagod o hirap, tandaan ninyo ang Espiritu Santo ay kasama ninyo, nananahan sa inyo at siya ang inyong lakas. Hindi kayo nag-iisa, siya ang inyong liwanag kapag madilim ang daan, inyong kapayapaan kapag mabigat ang kalooban, at inyong pag-asa sa bawat araw ng inyong pagsisikap para sa pamilya. Ang tawag sa atin ngayon ay ito: tanggapin natin ng buong puso ang Espiritu Santo, mamuhay ayon sa kanyang gabay at ibahagi ang galak at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng ating makakasalamuha. Ito po ang naging mensahe at aral na iniwan sa atin ng banal na kasulatan ngayong araw. Ang Espiritu Santo ay binigay ng Diyos upang maging ating kaibigan, gabay, lakas at tagapagtanggol at manatili sa ating puso magpakailanman. Hindi tayo iiwan ng Diyos na parang mga ulila. Kasama natin siya sa bawat hakbang, bawat hirap at bawat kagalakan ng ating buhay. Sa ating mga panalig, mga kaibigan, buong pamilya, mga kamag-anak at lalo na sa ating mga minamahal na OFW na nagsakripisyo sa malayo, naway baunin ninyo ang katiyakan sa bawat pangungulila, pagod o pagsubok sa inyong dinadala. Naroon ang Espiritu Santo upang umalalay, magbigay ng pag-asa at punuin ang inyong puso ng kapayapaan at pagmamahal ng Diyos. Ang inyong pagsisikap ay makikita at pinagpapala ng Diyos. Sana po ay may nakuha kayong aral at ginawa mula sa ating vlog ngayon dito sa Doers TV. Huwag po ninyong kalimutang ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-iwan ang inyong mga saloobin sa ibaba, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po upang sama-sama tayong lumago sa pananampalataya sa bawat araw. Muli, pagpapalain tayong lahat ng Diyos Ama. Gabayan tayo ng Espiritu Santo at ilaan ang ating buhay sa pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Ito po ang Doers
Doers TV nagpapaalam hanggang sa muli nating pagkikita at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mabuhay kayo at magpapalang araw sa ating lahat. Bye-bye!